ayoko namang magkasiraan kami ni Michael. Kahit na hindi kami okay ngayon, siya pa rin ang asawa ko. Siya pa rin ang tatay ng anak ko. Mahal ko naman si Michael. Pero ayoko namang iwan ng kumpanya. Baka mamaya kung anong gawin ni Sofia dito eh. Mahirap nga ang sitwasyon mo, Eliza. Pero gaya ng sinabi ko, naiintindihan kita. Buti ka pa. Sana katulad mo rin si Michael. Malawak ang pag-iisip. Oh, see ya. Elisa, kailangan namin makausapin. Eliza, actually, I'm gonna go ahead. Napadaan lang ako para kamustahin. I'm gonna go ahead, ha? See you guys. Ingat ka. Thank you. Ano ba yun? Nabasa mo na ba yung pinapakalat na memo ni Sofia? Hindi pa. Ano ba yun? Nilista niya lahat ng credentials ninyo. Kung sa kayo nag-aral, saan ang work experience niyo, kung saan kayo nag-train. Tignan mo, binibida niya yung sarili niya. Mas mahaba yung schooling niya at saka yung work experience niya kaysa sa'yo. Elisa, talagang minamaliit ka niya. Gusto ka niyang ipahiya sa lahat ng tao. If we do our jobs right, I'm seeing a 30% increase in our sales. Ano tong memo na to? Elise, I don't know what you're talking about. I don't know anything about that memo. Anong gusto mo palabasin? Pinagmumukha mo ba akong tanga? Gusto mo bang sabihin sa lahat ng tao na mas magaling ka kaysa sa akin? Na mas qualified ka kaysa sa akin? Narinig niyo yun? Eliza, hindi yun ang galing sa akin, galing sa'yo. Bakit ka ganyan? Kailangan mo ba talagang mantapak ng tao para umangat? Excuse me. I don't think I need to do that because as it is, you're beneath me. Pareho lang tayo ng posisyon. Pantay lang tayo sa kumpanyang to. I deserve to be here, Eliza. Saan ka nga pala nag-aral? Ha? Sa isang cheap na eskwelahan sa Pangasinan. I graduated in Ivy League University in the States. And can you tell everyone ano namang experience mo? Isa kang teacher ng mga uhuging bata sa public school. And as for me, I was the head of the #1 fashion magazine in the Philippines. So you're nothing compared to me. Don't even think about it. You're beneath me, Lisa. You're nothing. Ma'am, may bisita po kayo. Oh, hi, Conchita. Yeah. Amanda. How was your trip? Oh, okay naman. Please have a seat. Thank you. Whew. So, what's up? Kaya ako nandito. I want to introduce you to someone na gustong mag-invest ng malaking pera sa ating kumpanya. Oh. Enrico, this is Mrs. Amanda Montemayor. And Amanda, this is my godson, Enrico Salvador. Hello, Enrico. How do you do? Hello, ma'am. It's a pleasure to meet you. Oh, the ever-famous matriarch ng Montemayor clan. Thank you. Kahit ano pang sabihin mo, alam ko ang halaga ko sa kumpanyang to. Alam ko ang halaga ko sa pamilya natin. Kaya alam kong may tiwala sila sa akin. Kaya nila binigay itong posisyon na to. Talaga? Sigurado ka, Eliza? Then why am I here? Don't you get it? Ha? Hindi mo pa rin nakukuha, no? Kaya ako andito para isalba ka. Para linisin ang mga kapalpakan na ginawa mo sa kumpanya. Alam mo, Eliza, hindi ka na dapat kasi umalis ng Pangasinan. Dapat pinagpatuloy mo na lang yung pagbebenta mo ng tinapa. You don't belong in the office. Doon ka sa palengke na babagay. Nagbebenta ng tinapa. Oo! Palengkera ako. Laki ako sa tinapahan. Pero, hindi ko ikinakahiya yun. At ipaglalaban ko yun kahit na patayan. Hindi ka uunungan ng palengkero to. Nakala mo ba? Nakala mo kasi... Grabe, parang nilalamig niya kayo kanina. Kasi alam ko na kinukunan mo kami ng video. Gusto ko yung magmukha kong kaawa-awa. Gawan mo ko ng maraming kopya at gagawa ko ng paraan para mapanood yun ng buong Pilipinas. Sobrang
cold na sa akin ni Michael. Mag-asawa nga kami, pero parang wala naman kaming relasyon. Ang gagawin ko, Elida, magre-resign ako sa trabaho. Uunahin ko yung asawa ko at yung anak ko. Yun ang magiging priority ko. Well, let me introduce myself to Well, you. you know, I'm a very busy person, so stop bothering me. That's Sophia Montemaya, boss. I like her. Would really like